So mayroon tayo, we are now registered, kaya kailangan na natin. At yung gumagawa ng ID, to include our reference, the Republic Act 6735, People's Initiative, and include the 1987 Constitution, which is Article 2, Section 23. Saan man tayo ng sulok ng daigdig. Ano? So, katatapos lang namin ng meeting patungkol sa solusyon ng bansa, solusyon sa problema ng bansa. Hindi lang sa panahon ngayon. Ang aming matinding pinag-uusapan ay ang patungkol sa COMELEC, ano? Ang resulta ng COMELEC result na kung saan ay dinaya, no? Kung ano yung napag-usapan namin, ano. So, marami kaming napag-usapan. Paano namin malabanan ang korupsyon, anomalya sa gobyerno, abuse of power, mga incompetence sa serbisyo. So lahat na pag-usapan namin. Kami ang People's Initiative, Republic Act 6735, ano, na kung ay tayo ay nagkaisa na dapat pigilin na natin ang kasamaan ng gobyerno, lalong-lalo na itong gobyernong ito. Pero ang pinaka-primary namin na ma-resolve dapat ang COMELEC. Kasi sa COMELEC, dito tayo nagkakaproblema ngayon. Narito kasi ang dayaan, dito ang korupsyon, dito ang bayaran. Ano? So ang primary namin na pag-usapan ang COMELEC. So, tingnan ko lang yung figures kung maintindihan natin, ano, para maintindihan ng karamihang Pilipino na aking inatinan, ano. Tingnan ko lang kung nandito. Kung wala dito, I'm sorry my love. Nako, wala nga, no. Nasa kabilang, dito sa kabila. Wala. Kaya tingnan natin dito sa council, ano. Tingnan natin muna, bago tayo mag-discuss, ano. Okay may mga okay. May nakakatawa dito sa screen. Anyway, hindi pa pwedeng ipopost ito, ano. Medyo confidential, ano. Lalong mapasama ako dito ko. Ito na lang yung sumaba. Kasi ang hirap yung nilagay nila, no? Gentlemen, as agreed upon a while ago, may the Secretariat request for the committee heads to type down their suggestion approved a while ago, so it can be written down into solution form, okay? hindi ko pwedeng basahin yung mga kasama, pero yung picture pwede na siguro, kasi yung isa ay secret, ano, ayan, o. Patagalin natin para pwede nyong
i-screenshot. Kaya yan lang yung elected, hindi ko pwedeng may post. Confidential, ano? So, dito naman sa another group, wala pa. On my way to the venue, okay? Wala pang mga post dito sa kabilang side. Okay. Napakaganda ng fruitful yung aming meeting, no? Napakaganda yung aming meeting, fruitful. Na ang pinag-uusapan namin ay kapakanan ng taong bayan. Yun yung pinag-uusapan namin. At lagi kong ini-insist na kung maghihiwalay-hiwalay tayo ng laban, ay hindi natin matapos yan. Hindi natin matapos yan. Kaya nga napagkasunduan namin yung reklamo namin sa COMELEC. Yung mga protesta, yung mga nadaya. Hindi na namin pag-aaksayahan yun, yung nadaya, kung sino man nadaya, ay hindi namin pag-aaksayahan yun. Yung kay President Marcos nga, tama yung President Marcos ng Vice President siya, nadaya siya daw. Totoo naman talaga nadaya. Hanggang ngayon, hindi pa na-prove kung talaga nadaya siya. So yung mga naghahabol ngayon, charge to experience na lang. Wala na kayo. Wala na kayo. Pero, may laban kami para labanan ang kalukuhan sa COMELEC. Kasi isa sa una nating aayusin, mga kaibigan, ang aayusin natin ang COMELEC. Kasi alam nyo, pag nabago natin ang sistema ng COMELEC, maayos ang proseso ng pagpili ng mga mamumuno sa atin. Habang hindi natin naayos ang COMELEC, hindi maayos ang nakaupo sa gobyerno. Tandaan nyo yan. Kasi halos ngayon, yung mga local leaders, from barangay captain to gobernador, matindi. Hindi na sila umaalis sa posisyon eh. Pag natapos ang term, yung anak, yung asawa, paano ba yan? Ano bang nangyari sa ating saligang batas? Diyos ko. Tingnan mo, maraming lugar, hindi ko na lang banggitin yung lugar ko kasi magiging unfair naman ako. So, almost 80% sila lang ang nagpapalitan. Kaya sila rin ang mayabang sa lugar. Pati mga nakapatong sa kalabaw, akala mo kalabaw na rin sila. Di ba? Pero mayroon kaming solusyon mga kabagang, may mga solusyon kami kabagang. Na yung 42,000 barangay, hihikayatin namin ang 42,000 barangay na lahat ng mga budget ay ang magkukonsider sa budget ng butuhan ay manggagaling sa 42,000 barangay. They are 8 from SK, 8 from barangay council. Hindi SK is walang non-partisan. To include pala the barangay captain, no party o non-partisan. Hindi SK, non-partisan. And walang doon yung ang tawag nito, yung magkakamag-anak, nakalimutan ko term naman. I'm sorry, nakalimutan ko term. So, yun yung pinopost namin ngayon na kailangan ang power ng barangay should be implemented. Hindi kasi nagagamit natin ang barangay captain and the SK na sila yung masusunod sa lahat ng mga budget na lumalabas. Yan ay in accordance to law. Hindi lang natin nagagamit. Because siyempre, barangay captain lang yan eh. Puro corruption lang yan, hindi, So, hindi na. Because actually, barangay captain is handled by the mayor. Almost hawak ng mayor yan, So, yun ang solusyon natin
papipirmahin natin lahat ng barangay captain na dapat sa lahat ng budget ng Pilipinas ay dadaan sa barangay council. So kung dadaan sa barangay council, malilimit ngayon ang anomalya. Bakit? Barangay council ang magdidesisyon eh. Unang-una, ang unang titingnan nila kaagad dito, mga barangay council, yun sa kanila. Yung proyekto ng barangay, mapapriority. Ano? So, kung may corruption man, malilimit kasi siyempre magagalit yung mayor. Siyempre, mahina ang connection rin nun. So, kayang-kaya sila kasiguhin ng ombudsman. Ano? Kayang-kaya sila kasiguhin ng ombudsman or DILG. So, yun yung aming napag-usapan, mga kabagang. So, tama lang yung sinasabi ko sa Filipino Guerrilla Forces. We will start from the barangay leader. So, mamaya ko i-discuss yan, ano. Uli, kasi in my last part of my blog is always the barangays, ano, barangay. Kasi nga, the solution of the problem in our barangay, it's our barangay, most especially on peace and order. So yun, ano. Isa sa panukala natin, tapos may mga gagawin tayong hakbang. Dahil biruin nyo, sa buong mundo, pinagtatawanan tayo, ano? Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil tayo mismo nagkanulo sa ating kababayang Pilipino at naging dating presidente pa. Ano ba yan? Pero napag-usapan namin, bakit walang Pilipinong nagsumbong sa United Nations? So, yan yung gagawin natin, na tayo ay magreklamo sa United Nations para makilala tayo. Because United Nations is, the ICC is under of the United Nations. Mas mataas ang United Nations kaysa ICC. Now, the ICC very clear on the merit na the ICC has no power, authority to investigate our kababayang Pilipino. Di ba, pinaliwanag na yan na ng isang ni Congressman Marcolita na sa sa Russia pinadalahan ng ICC na imbestigahan ang kanilang presidente. May sulat na may warrant of arrest si President Putin. May warrant of arrest. Si President sa Israel, pinadala rin ng warrant of arrest. Pero bakit hindi naaaresto ng ICC? Yun yung tanong doon. Because walang hudas sa kanila. Walang hudas sa Russia, walang hudas sa Israel dahil mahal nila ang kanilang presidente o mahal nila ang kanilang kababayan. Pero dito sa Pilipinas, mga walang iya, lalo na yung mga nasa position ngayon, mga walang iya kayo, may araw rin kayo. The day of reckoning. May araw kayo. Tandaan nyo, mga kaibigan, ano? May araw kayo na yung ginagawa nyong kagaguhan, kawalang iyaan, kainggitan, kahinaan ng utak, kahinaan ng pamumuno, may araw ka rin, bangag. Sorry, nasasakit na yung mga salita kung tinasabi ko sa Pangulo natin. Dati hindi ko masabi-sabi, pero sa buwisit ko, nasasabi ko na ngayon. Because I am
Number one, diehard Marcos. I am number one diehard Marcos. I am protecting Marcos. Pero ano ngayon? Number one, akong galit na galit. Hindi ako Duterte. Sa totoo lang, sa totoo lang mga kaibigan, kung mayroong pagtatampo, may pagtatampo ko sa Duterte. Bakit? Sabi niya, walang padrino-padrino. So, ang ginawa, nung nag-apply ako, walang padrino. Dinala ko pa sa Davao City yung application ko at pinag-submit pa ako ng konsepto how to minimize casualty on the drug campaign. Mayroon akong binigay doon. I am not a police. I am the army, but I grew up in the barangay as a Filipino, as a Armed Forces of the Philippines members. I grew up in the barangay. So alam ko ang weak point, alam ko ang solusyon sa problema sa barangay. Sabi ko nga, in my old discussion, once I mention the barangay, the solution of the peace in order in our country is the barangay captain. If the barangay captain are a very effective kapitan, the police now, mababawasan ang kanilang sakit sa ulo. Ang masakla, baka mawalan trabaho ang pulis. Kanya-kanya naman diskarte, no? Pero General Torre, hindi pa pala kita na topic, Kaya nga ang previous kuhan ko sa iyo is I challenge to General Torre, na you change your image for arrogant to a good leader, effective leader of the Philippine National Police. What is that? Protect the Filipino people, and yet in this time ginagawa mo, and that is very I am happy. I'm happy to General Torre na sinasabi niya within 3 minutes nandiyan na. Huwag niyo na kami hanapin sa presinto. Sa cellphone na lang niyo ako hanapin ang mga kapulisan. And that's very good. Pero tingnan natin. Kasi nagawa niya daw sa Quezon City. Pero actually, napumalpak rin siya sa Quezon City. Pero huwag natin i-discount yung mga nagawa niya. Saka natin tingnan kung talagang nagagawa niya o baka propaganda lang. Propaganda. Tingnan natin anong magagawa niya. Kaya saludo ako as the moment, General Torre, sa iyo. Naka-recover ka rin sa akin. Doon sa sinabi mo, pero hindi pa, may proseso pa. But as of the moment, saludo ako sa iyo. Doon sa narinig ko. And that is my pangarap sa Pilipino. And that is the reason why I organized the Filipino Guerrilla Forces or the Vanguard of Democracy. And that is my very objective. Mamaya ko last part discussion ko na naman yan. That is my objective. And that is my pangarap sa buhay na matulungan natin ang lalo na ang mga mahihirap. Yun yung objective ko. Balikan ko yung sabi ko masama ang loob ko kay Duterte. Hindi ako na-appoint. Despite of the fact na maraming base na, maraming pinagsabi na ako, hindi. Kasi nga, sa dami ng aplikante, isang track yung aplikante, mahirap makita yung folder ko. Umaasa ako na wala palakasan. Yung pala, kailangan talaga kasi sa dami nga, hindi kayo matanggap. May isang general nga almost 2 weeks na doon kay Duterte, hindi umuwi ng Luzon para lang ma-appoint siya. Para lang ma-appoint siya. So, siguro, sabi niya, tagal naman dito. I-appoint ko na lang ito para umalis na dito sa aking lugar. Mayroon si Secretary Teodoro, ina-appoint siya noon. Ayaw niya, party-arte. Siguro, ayaw ko kasi ng maging boss yung arrogante. Hindi arrogante tawag doon. Ayaw ko yung barabarabay na parang nakikita niya, barabarabay si Pangulong Duterte. Pero may puso. Barabarabay nga siya. Pero may puso. Kasi ang isang namumuno at nanggaling ng kahirapan, that is effective leader.
Kung namumuno ka, lumaki ka lang sa oligarchs, ang alam mo lang isipin yung mga kalibil mo. How many oligarchs in the Philippines? It's only 5% lang yata o wala pa sa 5%. How about the 95%? How about the 60% na mahihirap? So, ganun yun. So, kailangan natin ng leader yung galing sa hirap para maintindihan niya yung mga kababayan natin. Bakit si Pangulong Duterte makamahirap pero daming pinatay? Kulang pa nga eh. Kulang pa. Marami pang barundado. Ha? Kasi nakita ni Pangulong Duterte ang solusyon is katay. Pero hindi ibig sabihin ay illegal. Kung lumabang ka or nag-attempt ka, ay madidiskrasya ka. Now, kung may violation on the law, mananagot ang implementing arms. Yun eh. Kaya, wala tayong question. Kaya nga lang, sabi ko nga, ang pinag-usapan kasi dito, bakit ko nabanggit si Duterte? Because, kung mayroong magtatampo ako na yun, magtatampo kay Pangulong Duterte. Dahil natapos ang term niya, hindi ako nakita. Pero, hindi ko yun dinibdib kasi sa daming aplikante. Dito rin sa panahon ni Bongbong Marcos, nag-apply ako sa daming aplikante. Sabi nga nung nasa Malacanang Action Center, sabi, sir, magpalit ka na lang ng folder dahil yung panahon ni Atty. Vic Rodriguez itinapon na sa Ilog Pasig. Yung mga aplikante na. So, mag-apply ka uli, sir. Okay. Ang isang point ko doon nang apply ako, naka-on call ako, pinatawag ako ng Secretary Bersamin. Pero ang problema nga lang, nasa Kwan ako. Nasa Bisaya ako. So, hindi ako nakarating. So, after that, wala nang meeting na pinatawag ako. So, hindi ko rin masisi kasi sa dami nga ng aplikante. Pero hindi yon dahilan para magalit ako sa Marcos. Wala yon. Dahil naintindihan ko ang proseso. Naintindihan ko proseso sa dami ng mga maraming aplikante, tapos maraming maneuver. So, hindi ka talaga makaporma. Ang nilagay ko pa nga doon I'm very willing to be appointed of any position, especially on Action Center and in the LCAC without pay. Nilagay ko doon without pay. Hindi ko kailangan ng sweldo. Ang kailangan ko, magampanan ko ang gusto kong mangyari sa bansang Pilipinas. Yun lang hinabol ko because I'm already retired and I have a pension. Yun yung kailangan ko. Hindi ko kailangan ng sweldo. Ang kailangan ko, may patupad ko lang yung pangarap ko sa kaisipan ko. Hindi nangyari. Pero hindi yun ang dahilan para magalit ako kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Marcos. Ang dahilan kaya ako timiwala sa Bongbong Marcos, marami nang pinanggagago ng administration. Una, kaya ako humiwalay. Dahil ang sinasabi nila, i-organize mo, in-organize mo yung Vanguard of Democracy at natin idadaan ang ating mga makukulitang kayamanan according to Secretary Lagdamio. So, umaasa ako na ganun mangyayari, na magiging bahagi ako na makapagbigay ng serbisyo, tamang serbisyo sa taong bayan. Yun pala ay panlililang lang. May mga building, trilyon nga pinag-usapan namin dun Okay. Ako naman, dahil buong akala ko, dahil ang kausap ko na, Secretary Lagdamio. Very clear na yun. Tapos, nagkausap rin kami saglit ni President Bongbong Marcos through Colonel Samonte. Nag-usap kami. Tapos, sir, kamusta yun? Ongoing na, on process. Okay. At saka, hindi ko naman sasabi kung nagpagawa ako ng building para magiging national headquarters namin for the meantime. At bumili rin na ako ng lupa pagtayuan para gano'n. Anong nangyari? Nangyari, walang headquarters. May headquarters pero walang pundo. So, ibig sabihin, yung inutang ko na pera, pinagawa ko ng building for national headquarters, wala namang problema. Kasi nga, ako rin may hawak Ibibenta ko sana yun, pababayaran ko yun. Ngayon hindi nangyari. Okay lang yun kasi akin naman yun Ang reklamo ko lang doon,
napautang ako instead na mag-enjoy ako ngayon. 94,000 deduction ko. So, wala akong sinisisi dyan. Ang akin lang is kinikwento ko lang. So, balik tayo. Na hindi, kaya ako bumaliktad, umalis ako sa Marcos nung mga February yata 2024. Dahil nakikita ko na panluloko na lang ginagawa. Kasi nga, nakikita ko na si First Lady, siya na yung nagdidesisyon sa Malacanang. Si Romualdez naman, siya naman ang nag-iisip paano kontrolin ang budget, paano hawakan ang mga probinsya, ang Congress, through Congress, kasi bawat province may congressman So, kay Lisa Masa, kay First Lady, ay yung cabinet ang control niya. So, paano si Pangulo? Dami nga lang ang Pangulo natin bilang president. Pero bilang pagkadami, ay medyo may pagkawalang iya rin. Kaya nga, hindi natin masabi na walang iya siya, pero yung weak leader nandoon na sa kanya. So, kaya lahat ng mga nangyari sa bansa, sa kanya ang patong lahat. Either kanya talaga, kasi sabi nga ni Amy Marcos, hindi problema ang mga kabinete. Ikaw mismo ang problema ng bansang Pilipinas. Kaya you better resign. Yun ang sabi ng nakakatandang Marcos. Palagay ko, totoo na yung sinasabi ni Amy Marcos na talagang against siya. Bakit siya against kay Marcos? Kay Presidente? Because hindi siya nakakapag-suggest. Kinokontra ka agad ni First Lady. So yung away nung maghipag, involved ang Pilipino. Mga gago kayo. Ini-involve nyo Pilipino sa away ninyo. Pero ito lang, nagpapasalamat ako kay Amy. Maaaring totoo na yung ginagawa niya. Kaya lang, yung away niyong pamilya, pati ang Pilipino, idinamay nyo. Mga gago kayo. Mga gago kayo. Bakit yung bansang idadamay nyo? Mag-resign nga kayo, lumayas nga kayo, mga punyeta kayo. Mag-resign kayo. Dinadamay nyo ang Pilipinas sa awayan ng mga Romualdez, awayan ng mga Marcos, awayan ng mga maghipag. Ay, puta, bayan ang nagsasakripisyo, kagagawa ninyo mga. Ikaw, Pangulong Marcos, harap mong suntokin Alam mo may problema, hindi ka kumikilot bilang isang Pangulo. Bilang isang Pangulo, magsalita ka, pagalitan mo ang asawa mo. Pagalitin mo yung pinsan mo. Ano ka? O talagang yan, o ugali mo talaga na pinayagan mo lahat ng nangyari sa bansa. Na kung pinayagan mo, gago ka. Sorry for the word. Kasi nga, hindi na kailangan dito ang mga sinasabi ng mga tao, the honorable or mga may tawag sila kay Duterte na mga salita yung kagalang-galang, mayroon tawag sila yung maging kagalang-galang, mayroon silang nakalimutan ko yung salita ng kagalang-galang Ganon ang tingin nila kay Pangulong Duterte na maging na parabang pangkanto boy ang sa mga salita ni Duterte, and which is very effective to Filipino, and he is very effective as being a president of the Republic of the Philippines. But Marcos, bangag. Kaya yun ang problema. Problema talaga. Kaya dapat mag-isip tayo Pilipino. Gising Pilipino. Pilipino gising. Wala na nangyari sa bansa natin. 16 trillion na utang sa loob ng 3 taon. Kay Duterte, 6 years. 7 trillion lang nagamit niya. Ito, hindi pa tapos. 16 trillion na at kinakapos na naman ang budget, ang ating gobyerno, dahil sabi niya, with third quarter, wala na makuhang pera. Mag-another utang na naman. Hindi ba kayo nagigising Pilipino? Ang hirap kasi, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang mga kababayan, ito, very
ah, malalim na senaryo. Malalim ang senaryo ngayon na ginagawa ng Marcos side. Mayroon silang tao na inilagay sa Duterte para bantayan ang kilos at sirain ang mga Duterte, sirain ang mga nangyayari sa bansa. And that is Bayan. Pero pag umasta, galit na galit sa Marcos. Ha? Galit na galit sa Marcos. Hindi mo talaga makitaan. Hindi mo makitaan na galit na talaga siya ay na talaga makitaan, hindi mo siya makitaan na siya ay pinakawalan ng Marcos. Because all legal term, all masasakit na salita, all legal, binabanat siya kay Marcos. Pero ito yung nakikita ko. Pero hindi lang ako mag-mention ng pangalan. Ha? Nakapasok. Nakuha niya ang DDR. Napaniwala niya. Duda ko yan, ha? Bakit? Okay. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Observation sa tagal ko, ano? Bilang isang sundalo rin, ano? Mayroon kasing tinatawag na mga sacrifice on the mission. I-sacrifice mo lahat. Kung kasama mo, kung mamatay ka, that is part of the mission. So, dapat mag-ingat ka. Parang ganun ba? Okay. Sa 1986 revolution, yung EDSA 1 na lang. Kasi para madali nyo maintindihan yung explanation ko. Sa EDSA 1, sabi nga may nabasa ako dito na ang EDSA 1 ay hindi dilawan yung EDSA 1. Kung hindi taong bayan, which is totoo naman. Kasi taong bayan ang nag-ipon-ipon para makawala ang Marcos Sr. sa Malacanang. Taong bayan yun. Without taong bayan, hindi magsa-successful sila Colonel Hunasan in other group. Hindi magtatagumpay yun. Because of the Filipino people, nagising sa katotohanan, napatalsik nila. Now, in the case of Marcos Jr., may taong bayan bang kumikilos ngayon? Mayroon bang taong bayan na kumikilos para sumigaw ng sumigaw? Ha? Sumigaw ng sumigaw sa mga Marcos resign, Marcos alis ka dyan. Mayroon bang taong bayan na nagsasalita dyan? Wala. Even the armed forces, wala. Sa panahon noon, may armed forces at civilian. Ngayon, wala. Pati Pilipino, wala. Lahat wala. 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 Pero Filipino guerrilla forces patuloy pa rin lumalaban. Kahit ako'y iniwan mag-isa. Basta nandyan lang kayo Pilipino, kaya nating labanan yan. Because our power is the people. Kaya nga people power eh. Ha? Kaya nga sabi ko, tuloy lang kayo pagparami. Ha? Kung hindi natin magawa sa panahon ni Marcos, dapat, kung sino man ang papalit, nakabantay tayo para hindi magiging kawawa ang Pilipinas. Siguro naman yung papalit sa Marcos ay maging matino na. So, tayo, mga Filipino guerrilla force, tuloy lang tayo. Kaya nga, tuloy tayo. We are vanguard of democracy. Bantay tayo sa demokrasya ng gobyernong Pilipinas. Yun yung point doon. Pero, ang babantayan natin before 2028, mayroong pang mangyayari. Ubos na ang kaban ng bayan. Kaya, dapat Pilipino, kumilos tayo. Wala nang grupo na kumikilos ngayon. Kung hindi tayo Filipino guerrilla force, mayroon man. Asan sila? Mayroon na sikreto lang. Kung sikreto lang, pwede rin kung sikreto. Pero parang wala akong naramdaman na sikreto eh. Ha? Wala akong naramdaman na sikreto. Kaya Filipino guerrilla forces,
isipin natin para sa bayan. Kaya ang hinahanap ko din, patriotic. Yung umalis, hayaan mo na yung umalis. Kasi there is no patriotic mind. Wala silang pagmamahal sa bayan. Mayroon man, pero iba yung tinitingnan nila ngayon. At saka, ang Filipino Guerrilla Force, the original, hindi nila magaya ang istruktura natin. Na kung ginagaya ang istruktura natin, they are copying. Kasi napakahirap mag-organize. Napakahirap. May mga general nga dyan, may mga colonel yan, may mga... Hindi, gawin mo na akong member. Napakahirap mag-organize, maghanap ng tao. Oh, sige, sabi ko, sir, sige, okay lang yan, member. Kaya lang, doon ka mag-member sa kung saan kang barangay, doon ka mag-member. Pero part ka rin dito sa ating laban, sir, sabi ko. Okay. Bakit mayroon nakapasok? Tingnan mo ang tao ngayon. Mayroon bang may mga mass action ba? Wala na. It because of series, rally lang, rally. Wala naman pupunta kung hindi sigaw lang ng sigaw, magsalita lang. Wala naman objective. Oh, nagsawa ang taong bayan. Yung mga pinanawagan natin, hindi man sila patriotic, kundi politika lang sila na kumikilos. So, walang mangyari kung politika. Ha? Walang mangyari yung rally natin, kung political rally tayo, wala yung pupuntahan because that is politics. Wala sa patriotic nila. Ang sa kanila, sino suportahan nila? Kung sino yung kandidato nila. Kung sino ang tinitingala nila. Ang atin dito, Filipino Guerrilla Forces, ang sambayan ng Pilipino ang tinitingnan natin dito. Ha, mga kaibigan, sambayan ng Pilipino ang tinitingnan natin, hindi politika. But, why is it barang nakakiling tayo sa Duterte? Because alam natin, inapi ang mga Duterte. Ha? Baka nagkamali ko sa Marco. Nakadikit tayo kunti sa mga Duterte because inaabuso sila, nilalapas, tanga sila, ginagago sila. Binabantay natin ang karapatan nila. Kaya nga, Filipino Guerrilla Force, our mission is to protect the Filipino people. And a better Philippines. Yun ang ating objective. So, sila yung naapi. So, poprotektahan natin. Di ba? Yun yung mission natin. So, sana magkaisa, magising tayo. Magising tayo, Pilipino. Huwag kayong mag-alala. Mayroon na tayong nabubuo na council. Titingnan natin lahat ang problema. But saka na pala po, hindi pa ako tapos doon na napasukan tayo. Walang kumikilos ngayon, di ba? Mayroon bang masa? May taong bayan ba na pag nagtawag tayo, mayroon matatawag tayo? Wala. Because we have no patriotic group. And our group is Patriotic Group Filipino Guerrilla. I am recruiting or to be a member of the Filipino Guerrilla who has a patriotic mind. Yung mga membro natin dito sa Metro Manila, in Southern Tagalog, they are not still for education. Hindi sila educated mind. Kaya madali silang nadala. Dahil hindi educated. What I mean, hindi siya patriotic, pagmamahal sa bayan. Kung hindi, samahan lang yun sa isip nila. Kaya madaling nadala. Ngayon, ang Northern Luzon, talagang inisip nila para sa bayan. So, matatag sila. Pero yung kumakalat, wala silang patriotic mind. I'm sorry for the word, and that is the truth. Katotohanan yan. Bakit? Ano bang ginawa ng Filipino Guerrilla Forces para umalis tayo? May kasalanan ba Filipino Guerrilla Force? May kasalanan ba ako? Wala. Ang kasalanan ko lang, pinipersa ko kayo. Pero ngayon, pinipersa ko, because mayroong order sa akin na kailangan ganun. Ngayon, because I'm the Supreme Commander. So, hinahayaan ko lang kayo magparami because alam ko marami pang Pilipino na hindi educated, hindi pa naging patriotic. Na katulad ng nangyari 86 na ang mga pumunta patriotic at saka lutong-luto na sila, busog na sila sa education. Kasi magaling ang New People's Army. And that is our counterpart. Pero hindi tayo, for the good tayo, and not for the evil.
Sa good tayo sa communism, yun ang kunin natin. But yung bad communism, wag yung isama yun. Ano yung bad communism? Pumapatay sila ng tao. Ano yun? Nang pwepesa sila ng paghingi ng pera. Ano yun? Magnanakaw sila. Hindi natin kasali yun. Ang gayahin lang natin, paano nila nakukumbinsi ang tao. Ganon ang gagawin natin. Pero wag natin samahan ng takutan. Wag natin samahan ng papatayin. Wag natin samahan ng forced taxation. At wag samahan ng corruption. And that is our objective. Kaya nga, sinisimplify ko lang para maintindihan nyo ano estilo ng NPA. That is our estilo. Gayahin nyo yung good, wag nyo gayahin yung bad. And the national leadership, in that is vanguard of democracy, ang mag-iisip how to counter on the national level. Diba? Ang arm niya, implementing arm, is the FGF, the Filipino Guerrilla Forces. So, mayroon tayo. We are now registered. Kaya kailangan na natin. At yung gumagawa ng ID, to include our reference, the Republic Act 6735, People's Initiative, and include the 1987 Constitution, which is Article 2, Section 23. We need to, stating there, the government need to organize to reinforce the government for moral and welfare. So, nandoon tayo, mga kaibigan. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. May ginagawa na tayong council na talaga magkakaisa tayo. Gagawa tayo. Okay. Basahin ko na lang muna, no? Nagpapasalamat naman ako ngayon na yung aking mga subscriber bumabalik na, hindi na siya na kinokontrol ni YouTube, ano? Salamat YouTube na pinabigyan mo ako. Kasi salamat rin sa mga nagsusubscribe, like and shares, at saka yung mga nagpapakulay, kasi nga yun ang ginagamit ko sa aking mga misyon, ano. Kasi nga nagkasundo na kami ng aking pamilya na basta wag akong pakialaman, o hindi ko rin pakialaman ang kanilang para sa kanila. Yun na lang, kasi nga pag pinakialaman ko pa, baka yun ang dahilan para mapahinto ako. Pero ang tawag nito, I am promising to all Filipino na hindi ko kayo iiwanan hanggang sa huli ng aking hininga. Laban tayo para mabago natin ang Pilipinas, and we have magkakaroon tayo ng pangalan na tayo ay isang original na nagpabago sa Pilipinas. But our priority now is COMELEC, to change the system of the COMELEC. Nag-iipon na kami ng person ng mga legal forces, ano? So nag-iipon-ipon tayo. So yun yung kailangan natin, mga kaibigan. Okay, John Verdugo, good morning, good evening, Colonel, watching from Butuan City, Agusan del Norte. Oy, Agusan del Norte, may mga commanders tayo dyan, hindi ko lang matandaan. Domingo D said hi. Hazel Aquino, oy, kamusta ka na, Hazel? Sa ating mga may Judas, Sir, 3 Master, mayroon Judas, marami din mga secretaries. Yes, tama ka dyan. Heidi Ching, oy, number 3, good evening, Sir General Mitran at mga Filipino Guerrilla Forces. Silsa Chu, good evening, Sir Mitran, watching from Australia. Ingat lang, Sir. Salamat, Silsa. Silsa 2. Silsa, huwag maniwala kay Amy. Ay, hindi, opinion mo yun. Ako, opinion ko parang totoo na. Kasi nga, sinasacrifice niya na yung buhay niya para sa pamilya. Okay? At least mayroon tayong basihan, pero pag-aralan natin. Kasi nga talagang siya na ang kumikilos. Without her, medyo kulang-kulang na ngayon ang mga puwersa. Malalaman natin sa impeachment kung ma-impeach siya. Bob ma-impeach si Inday Sara. Bob Blitzrig, number 2, mas gusto po ba ng mga babae kung may bigoti at balbas ang isang lalaki? Ano itong kalukuhan ito? Pati ba naman yan?
Heidi Ching. Okay, tanggalin natin to. Walang sense to. Heidi Ching, may tatay digong school man at may prinsipyo, marami siyang katangian. Matapang, kalog, pero iba kapag magalit, pero may puso. Yes, tama ka dyan, Heidi. Ramel Villegas, true po yan, sir. Ramel Villegas, number 2, mabuhay kayo, sir. Maraming pong salamat sa iyo. Galaxy, good evening po, sir Mitar. Mabuhay po kayo. God bless. Galaxy said hi. Jokes Kolot, wala na tayong magagawa. Alam mo na, antay na lang ng 2028. Doon lang tayong magagawa. Alam mo na, Inday Sara, panalo. Alam mo George Kolot, anong walang magagawa? Paano kung by 2028 na-declare nila na wala ng election? Paano yon? Paano ngayon yon? Yun yung tanong ko sa iyo ngayon. Pakisagot mo nga. Paano kung 2028 wala ng election? Anong gagawin natin ngayon? Ipakitagot mo, George Kolot. Yoli Espinela, hello po. Premier uploader, kaming mga sibilyan hindi na manguna hanggat walang mga kilalang Pilipino na manguna. Alam nyo, kaibigan, iyong panawagan magmumula sa inyo. Ang tanong ngayon, halimbawa lang halimbawa, manawagan ako bukas, pupunta kayo lahat. Paano kung hindi kayo pumunta, di kulungan ang punta ko? Di ba? Kaya nga, ang tanong lang kasi dyan, hindi kayo makukulong kung kayo ang kikilos because you are a Filipino people. Wala kayong violation. Lilitaw lang kayo eh. At mayroong lilitaw na pinuno dyan. Pag lumitaw kayong lahat, may lilitaw na pinuno. Kasi hindi naman barilan ito eh. Paramihan lang. Lumabas kayong lahat. Ha? Marami pa kasi hindi educated sa atin. Ilang beses nang nanawagan, walang lumalabas. Ang dami nang namuno, walang lumabas. Iyon ang sagot ko ron Kasi nga, parang mali yung pagkaintindi mo. Yola Espinola, number 2, thanks po sa info. AC Aquino, sana magsalita, wag di na dapat maging speaker si Tamba sa dami ng korupsyon at object ng mga... Yan nga ang problema natin na Hazel Aquino. Paano natin mapatalsik si Tambaloslos? So, ang makapagpatalsik lang dyan, taong bayan. Yung ang sinasabi kong People's Initiative. Ang problema, yung People's Initiative, marami ng leader, wala pa rin lumalabas. Yun yung point dyan. Ilang beses na kami nanawagan, wala rin gustong lumabas. So, wala tayong magagawa, no? Ronnie Uploader, kung sana mag-group nyo, Panguna, I'm sure maraming kaming susunod, sigurado. Alam nyo, marami ng panawagan. Ilang beses na kami nanawagan, walang lumilitaw. Kami na mismo ang paniwagan nyo kasi nga, kami yung kumikilos. Yun sa inyo, opinion lang eh. Tingnan mo. Albo, matanong kita Ronnie. Ilan ang kaya mong dalhin? Mayroon bang 10,000? Yun ang tanong ko doon. Para kumilos tayo. Ganun lang yun. Joker Kolot, share, dasal na lang tayo. Hindi po pwede makuha. Sabi ng Panginoon, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Kaya hindi makukuha sa dasal yan. Kasi ang kalaban natin, demonyo eh. Heidi Ching, dapat wag na iwanan ang isang may boses. Dapat once hinuliwag, iwanan ang nagbuklod-buklod ang bawat, dapat ganun manindigan tayo. Tama ka dyan, Heidi Ching. Patrick Butali, shout out idol. Okay, salamat. So, yun yung mga panawagan ko mga kaibigan. Sana nagkakaisa tayo. Anyway, pinoform natin, aayusin natin yung sistema sa community. So, yun muna ang ayusin natin. Kasi baka makaya natin at mag-decision ng COMELEC na buksan lahat
buksan lahat yung mga resulta ng eleksyon para makita natin ang mga kanilang kalukuhan. Okay, yun lang muna. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino. Magandang gabi sa inyong lahat. I love you all, Pilipino. Bye-bye.